Ito na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong objectivity. May impacta raw sa Malacanang, sabi sa isang video ni Senadora Amy Marcos. Auntie Claire, pumalag. The Conjuring. Outfit check tayo sa nagdaang SONA. Sino ang best in costume? Senador Judge Mark Villar, hindi umiinom ng kape ng Coffee Project. Bakit kaya? Senador Robin Padilla triggered sa open letter ni One News host Lord De Vera. Grabe naman talaga yan si Lord De Vera. Kontra SONA ng Senate Minority, approve na approve sa AI analyst. Sip-sip! Luzon at Visayas, rat-rata na ng mga balita. Ako po si Ronald Llamas. O sa mga kababayan nato sa Mindanao, ako si Lovely Granada. At ito ang The Fox Silic Show! Also with the Ronald Llamas. Spicy. Sino ang manok nyo? Si Senadora Amy Marcos o si Yusek Claire Castro? Yan ay matapos magpalitan ng maanghang na salita ang dalawa. Sino ang impacta at sino ang The Conjuring? Sa isang video kasi ng Senadora tungkol sa International Criminal Court, sinabing may ICC din daw sa Malacanang. At ang ibig sabihin daw ng I rito ay impacta. Sa dulo ng video, makikita na hindi na natuloy ang ibig sabihin ng dalawang C sa ICC. Pero may putol na text na ang nakalagay ay claim. Agad bumuelta si Auntie Claire at binigyan natin siya ng 10 puntos sa kanyang sinabi. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Yun, may impact na daw sa Malacanang. Totoo naman. Totoo. Oo, totoo. Hindi naman magagalit si Auntie Claire doon. Ah. Oo. Dahil kailangan mo ng impacta para labanan ng mga impacto. Exactly. Diba? Gaya nga ng sabi ni Auntie Claire, it takes one to know one. Yes, oo nga, di ba? Pero kung si Auntie Claire ay impacta, ano ka kaya? Tiyanak. Yan! Oo, yan. Oo. Anak ng impacto. Yan! Oo. At kung ikaw yun sa Amerika, ang tatawagin sa'yo hindi tiyanak. Ano? Chucky. Oh. Chucky? Oo, may Chucky 1, may Chucky 2, may Chucky 3, Chucky 4, Parang iba yung Chucky 5. tinawag ni Auntie Claire na Chucky. Chucky Slayer, Tiyanak. Ang ganda talaga magbanatan itong dalawa, no? Oo nga eh. Okay. Pero sabi nga ni Auntie Claire, hindi daw siya sanay sa mga ganong pananalita. Pero pag inunahan siya, Uwe. uwe. Oo. Oo. Pero para sa akin kasi, yung totoong impacto, Hmm. yung nagpapakalat ng kung ano-anong kasinungalingan, Hmm. at 'di ba, rally ng ano 'yon, ng INC ba 'yon? Oo. Tapos biglang mag-a-announce na bangag daw yung kapatid niya. Oo. Ang dami impacto tsaka impacta sa Senado, no? Exactly. Oo, parang horror ng Netflix yung Senado eh. Right. Diba? Tapos Kaya dapat ginagamit ng kalusid, dapat ng paltan. Exactly. Mm. Yung impacta, ginagamit ang Senado para magpakalat ng propaganda. Naalala niyo ba yung video na plinay niya? Oo nga. Oo. Eh na ano yun eh. Tinanggal yun sa record. Buti Tapos, naman. marami pang mga video ron nung nilulusob daw ang Senado, Ay, di ba? oo. Tapos madilim. Oo. Di ba yung- madilim, di ba? Kulang na lang, may hawak silang kandila eh, di ba? Oo. Ang saya-saya nga nila nun eh. Mm. Ay, binabarena kami dito. Diba? Lulusubin kami. Di ba?
Pero Ay, ang nako. ganda ng mga ngiti ng mga impacto. At masarap ang kinakain. Yes. Diba? Oo. Nagmukbang sila. Mukbang sila. Oo, ito talagang anak ko na tiyanak ko. Wala ka bang sasabihin mabuti sa Senado? Meron naman. Oo. Mamaya, OOTD check tayo sa mga attendees ng Nagdaang SONA. Isa-isahin natin at bigyan ng score. So, Pwede eto rin ba si sa akin? ano, Pwede rin ba sa akin, anak, yung ganyang hairdo? Ambisyon ko yan eh. Oh. kaninong hairdo kay Yasi? Gusto mo yung hairdo ni Yasi? Oo. So, how do we rate their attire? 1,000 pesos lang daw yung ano, yung gown ni ano, Miss Yasi. Ay, yung hairdo, hindi 1,000 pesos yan. Oo, gusto ko rin yung ganyang hairdo eh. Oo. So, okay naman. Susunod. Yun! Yun! Oo. Wow! Yun, oo. My favorite! Oo. Ano sabi mo? Yan yung... Parang may nabasa ako sa Facebook mo. Oo, yun yung napapanood ko sa Conjuring eh. No? Pwede rin sa Insidious. Di ba? Yan yung dumilim lang konti yung paligid, talagang uuwi ka na lang sa takot eh. No? Oo, kulang ng walis. Oo, correct. No? Pero parang kung din yan, bida rin sa House of Wax. Di ba? Hindi na makangiti. Uy! Uy! Oo. Pareha sila ng kulay nung kwan eh. Ambassador ng Vatican. Nakita mo yun? Oo. Hindi. Oo, pareha sila ng kulay. Oo. Oo. Pero hindi natin sila kakulay. Hindi. Oo, hindi. Itim. Pero, Bakit kaya nagsuot sila ng itim? Intentional kaya ang pagsuot Siyempre, ng itim? nagkukan sila. Naglalamay. Oo. No? Naglalamay daw sila sa pagkamatay ng demokrasya. Oh. Oo, dahil daw malapit na daw mag-martial law. Wow. Dahil yung mga kaalyado nila, kaibigan nila, kakampi nila, ay mga political detainees. O, kaya mo yun? O, Political detainees, mga kriminal Oo. naman kasi. kaso plunder, di ba? Oo. Human trafficking, di ba? Ang kaso. Tapos, political detainees, Oo. no? Baka naglalamay sila kasi hindi na sila maka-epal. Isa yon, no? Pinaglalamayan nila yung kanilang pagkatalo sa leadership ng Senado Exactly. at yung possibility na yung iba sa kanila ay sumunod Mhm. sa kulungan, Exactly. no? Abangan. Mhm. Oh, singilin. Yan ang aktivista. Yes. Singilin. Very Oh. talagang very symbolic ang kanilang outfit. Yes. I love that. Bagay sa yung mga ganyan. No? Oo nga. Mga ganyan, no? Oo. Ang tanong, sino sisingilin? Sisingilin mo yung nangutang sa akin. Oo. hindi naman ako hindi naman ako nagpapautang. Baka pati utang ko, singilin. Oh, Singilin. linawin na lang ni Oo. Congresswoman Kabataan Party List siya, di ba? Oo. Ang gaganda ng outfit nila. Yes. Aba! So during SONA, ito yung pinost niya. Yes. Oh, ano yan? Hotdog? Parang, Hotdog? May cheese! namataan si Senador Mark Villar na umiinom ng ibang kape. Sa isang viral photo online, makikita si Senador Villar na may bit-bit na kape. Pero hindi yung kape na sila ang may-ari. Ang kape na ito, ibang brand at hindi galing sa kanilang coffee shop. Kaya napatanong ang ilang netizens, hindi ba masarap ang kape sa kanila? Medyo. Pagtanggol naman ng iba, ganyan kasi kapag negosyante, kailangan matikman ang ibang produkto. Di wow! Oo. Hindi naman talaga masarap. Natikman ko na yun. Hala! Actually, doon kami pupunta. Noon yun noon. Bago ko pa malaman na sa kanila yun. Pupunta kami doon ng asawa ko para mag-date. Kasi maganda siyang for picture taking. Pero hindi ako masyadong na-impress sa lasa. Oo. Parang yun na yun. Any day, barako pa rin ako. Double espresso. Double espresso na barako. Diba? Kaya kung gusto niyo pong lasunin, kasama, maki-double espresso din po. Oo. Ang problema, parang hindi ako tinatabla ng lason. Kasi you are lason yourself. Oo. Pag toxic ka kasi, immune ka na. Oo. Toxic. Ikaw, malapit ka na rin dahil napaka-toxic mo rin eh. Uy, mahilig ako sa Vietnam coffee. Yun yung coffee. Ako rin. Oo, hindi ko nababanggitin yung
C. Vietnamese coffee. Okay. No? Na ang hinahalo ay coconut milk. Oh. Hindi gatas. No? Yes. Kung hindi coconut, ang sarap nun, ha? I love that. No? Double espresso na may coconut milk. Hindi ko Natikman nasasabihin, bawal eh. Oo, bawal. Teacher's Village. Oh. Doon ako tumatambay. Marami pang pang-asar na balita sa pagbabalik ng The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. At nagbabalik ang The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. Parang na-trigger si Senador Robin Padilla sa open letter ni One News host, Lord De Vera. Lord, patawad. Sa open letter ni Lord, nanawagan siya sa mga staff ng senador na gabayan ito sa pagganap bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na maraming kontrobersyal na pahayag si Padilla sa impeachment gaya ng pagiging umano'y komunista siya at ang reklamo niyang one-sided ang prosecution. May buwelta naman si Padilla pero hindi niya pinangalanan ang taong pinapasaringan niya. Pakinggan natin. Pakiramdam niya, Lord siya, Lord. Alam mo, galit kami sa mga Diyos-Diyosan. Bawal sa Islam ang Diyos-Diyosan. Kaya hindi kami naniniwala sa mga Lord. Lalo na sa mga gambling Lord, drug Lord. Yan ba yung dahilan kung bakit nag-resign yung kanyang chief of staff? Yung may Alleged letter? alleged letter. Oo. Natawa ako sa pinakalat na alleged letter. Nag-resign, bala kayo dyan. Pwede. Iconic pa naman yung itsura nun. Yung kanyang chief of staff. Nakikita mo sa likod eh, di ba? Exactly. Parang may kamukha siyang artista eh. My goodness, kahit nga, hindi, ewan ko ba, what made them accept the role? Imagine mo paano sila nagpupulong. Ha? Imagine mo, halimbawa kung nandun ka sa pulong nila. I can't imagine. Pero ayun, I think that was few days ago. Pumunta ako ng Kumon. Chinek ko kung pwede kong... Komunista ka rin? Chinek ko kung pwede kong i-enroll si Robin. Si Ruben. Si Robin. Si Ruben. Sabi nga ni Team Tarty. Ruben ang tawag na sa kanya. I-check ko kung pwede ko ipa-enroll si Ruben para magkaroon ng common sense. Natawa ako kay Michael Pahatin. Sinong Robin? Narinig ko yan. Naka-monitor ako nun eh. Ay, nako. Oh, one-sided ang prosecution. Talaga namang one-sided, di ba? Parang ang balita ko lang, dapat yung mga senator judges ang hindi one-sided, di ba? Balita ko lang. Balita ko lang, no? Pagkakaalam ko din. Baka mali naman tayo. Pero may mga senator judges kasi na nalilito ako eh. Sa Bisaya pa, nalibog ko. Bisaya ha? Bisaya. Nalibog ko kung senator judge ba ni or defense. Kaya maramang defense all the time. Talo pa nila yung defense eh. Halimbawa, yung dun sa lumabas na mga bank teller at saka bank manager, halos hindi na kin-cross-examine nung defense. Exactly. Ang nag-cross-examine, yung mga senador. Exactly. Buti na lang, binigyan silang tigda 2 minuto na limit. Di ba? Bakit naman kasi ang prosecution ay one-sided? Dapat yung defense din one-sided. Ay hindi, dapat yung defense, bakit naman one-sided din? Dapat magpakita din sila ng ebidensya against Sara Duterte, di ba? Baka dahil sa paksili. Paksili? Anong paksi? Yung manghang. Yung paksili? Sili. Paksulay ka? Ay, sorry. Ang bad mo. Ano? Toxic ka talaga. Ganun. Ikaw talaga. Kaya binabanata ka ng mga DDS eh, no? Anak ng tiyanak naman. Mga ganun. Anak ka ng tiyanak naman.
Ang guest natin today ay na-trigger din naman kaya sa mga pinagsasabi ni Senador Ruben Padilla. Welcome to the lovely show, former COA Commissioner Heidi Mendoza! Walang iba! Oo. The Heidi Ay, Mendoza. yes. Ganun ba? Hello, hello, Hello po. lovely. Hello. Welcome Wala ka po. pa noon siguro, hindi ka pa pinapanganak. Grabe Mga, naman. Nalaglag yung mahigit isa't kalahating dekada. Nung sinabi ni COA Commissioner Heidi Mendoza na siya ay tatakbong humutubad. Oh! Hindi, nabalitaan ko yon. Oo. Pero ngayon ko lang napagdungtong na-associate yung statement na yon. Talaga? Oo. At least 2011 kilala mo na siya. 2011 yun, di ba? 15 years ago. Wow. Di ba? 2011. Oo, paliwanag mo nga, Commissioner Heidi Mendoza. Ano yung 2011. anong konti? Baka isipin nila, Viva Max ka eh. 2011 at noon ay, syempre, prior to 2011, ako ay auditor pa. And I was so passionate in doing my own thing, auditing. Tapos fraud audit yung expertise ko. Tapos I was so sure na itong report na ito ay hindi madidismiss. So nabanggit ko doon sa prosecutor, nakausap ko na, nako, sigurado ako, lulusot tayo dito. Pag na-dismiss to, tatakbo ako ng hubot-hubad sa... Oo. Isang korap yun, di ba? Oo. Huwag mo ng pangalanan. Buti na lang. Oo. So may awa ang Diyos. Napakabait talaga ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaang mapahiya. Oo. Ayaw nilang makita. Oo, nakasuhan at nakulong. Oo. Dahil kung natuloy siyang maghubot-hubad, parang kwan yun, yung natural disaster. Ang kapal ng mukha. Sabi ko na nga ba, ayoko nang pumunta rito para lang Hindi na lighting eh. Tayo pa noon ang tsunami, no? 8 na sa Richter scale na lindol. No? Ay, payat-payat pa ako noon Oo, ikaw naman. Actually, 2011 na nababasa ko lang yung pangalang Heidi Mendoza ngayon. Flesh nandito na in the na. flesh. Ay, wala Thank namang you po. pinag-iba. So, natuwa ka ba? Oo, natuwa ako. Ayan. I actually, nakikita ko siya sa mga rally. Oo. Hello lang ako. Mahihain naman kasi talaga ako. Napansin ko nga. Parehas kami mahiyain. Oo, ako rin medyo mahihain. Oo. Ito, napakamahiyain. Sobra. Makahiya. Isa pang mababalita mo yung pangalan niya, doon sa impeachment ni Corona. Yes. Maraming sumisisi dyan. Doon, no? Mhm. Ano magagawa natin? Ako daw ang pumatay. Talaga namang makasalanan yan. Pero what do your detractors say regarding you taking the witness stand? Yun nga kay late CJ Corona. Well, syempre sinasabi nila ako daw ang dahilan ng pagkamatay. Nagpagamit daw ako kay Pinoy dahil gusto namin umano sa mga, Hacienda Luisita, di ba? Galit daw kay Depensahan. CJ. Gusto namin depensahan. Pero napakahirap nun, Kasi ang totoong nangyari nun, hindi ako ang witness eh. Ang witness dapat na nakaupo ay si former Ombudswoman Justice Conchita Carpio, di ba? Morales. Tapos napagod siya. So bigla niya akong tinawag. Hindi nag-object ang defense. Nadala sa ewan ko. So umupo ako, nag-testify ako. But then at that time, may konting limitations. Hindi pa masyadong familiar ang mga tao sa AMLC report. And so, AMLA. Nung panahong yon, hindi pa masyadong naiintindihan yung tawag natin na covert transaction report. Yung ang tinitingnan lamang ay yung 500,000 and above. Yes. That's why para sa isang accountant, napakahirap na mag-conclude na ang account balance ay ito. Kasi posibleng mayroong lower na kasama doon na hindi makikita. So, ang ginamit ko noon, yung term na ginamit ng executive director ngayon, inflow at outflow. Pero nung panahong yon, binugbog ako dahil nag-iimbento daw ako ng mga terms, di ba? At sina-challenge yung aking analysis, Pero awa ng Diyos, na-impeach naman siya, di ba? So, pinagbibintangan ako na nag-iimbento ng ebidensya. Dahil daw, na-dismiss daw yung kaso sa ng ill-gotten wealth. Pilit ko namang ine-explain, ang basis ng impeachment ay yung non-inclusion sa kanyang salin. Oo. For which, bigla akong napaupo, pero hindi nga ako ginamit as a witness. Inalis nga sa record yung aking, tanda mo yon Sir Ronald. Pagkatapos ngayon,
sinisisi nila, kaya ang na-dismiss dahil sa iyong maling kwento sa sandigan. Hindi nga ako tinawag sa sandigan. Hindi ginamit yung analysis ko sa sandigan. So parang ang mahirap niyan, out of a false or a fake news, nagagalit yung mga tao sa akin, di ba? Saan ko kumukuha ng kapal ng mukha mo? Napakasama ng ugali mo, maaano ka, ano daw, dadalawin daw ako at ako daw ay isasama. Dinalaw po ba kayo? Actually, sa awa ng Diyos, hintay nga ako ng hintay. Hindi naman. Wala. Actually, kung napanood mo yung speech ni Corona, Oo, yung kanyang tama. final speech, meron kang kilala na kasama ron. Na sinisi niya. 2 tao lang na sinisi niya. Ikaw ba yun? Yung isa ay yung presidente at yung isa ay yung Tatay ko. long lost father mo. Ang problema niya, pag magkasama tayo ngayon, sasabihin, talagang magka-ano tayo noon, di ba? Hindi naman totally mali. Wala pong kinalaman dyan. Pinagkanulo mo kagad yung tatay mo. Ayaw na ayaw ko nga makikita ito eh. Kasi parating sasabihin na mabait daw yung asawa ko, kaya ako ang napangasawa. Correct. Oo, yung asawa niya kasi kasama ko sa USTE. Oh. Dati, oo. I At see. kasama ko sa pagtayo ng first student council, no? Under martial law. Kaya galit siya sa akin. Ako ang nag-expose nung kanyang picture na na may clean basketball shorts. Oh, ang ganti ako ngayon na meron pang ano hawak mo? Oh. Buti na lang, hindi ka impeachable official. Kundi pa-impeach kita. Hindi Sobrang pwede. bait ng asawa niya. Oh, kaya siya napangasawa. Yung asawa niya. Tigil na tayo doon. No? Period. Pero fast forward, ito na naman, si Ambassador of Jesus Christ na sinasabi. Itong mga sinasabi niyong mga bilyon-bilyong dumaan sa bank account ni Vice President Sara na nilabas ng AMLA during the Justice Committee hearing. Hindi naman to katibayan eh. Na ito ay anomalous. Wala naman itong katibayan na ito ay ill-gotten. Wala namang katibayan na ito ay unexplained wealth. No? Ano masasabi mo ron, Commissioner? No? Dahil isa yan sa dahilan kung bakit ka sinisi yung impeachment ni Corona. Kaya nga, buksan ng bank accounts. Di ba? Buksan Diba? mo. Simple-simple yung Papasugid ako. simple-simple yung sabi ni Chel Joke, no? Kaya nga pinapabuksan yung bank account eh. Totoo. That's how simple it is. At saka ang ginagawa nila example, nasakit ang banks ko sa mga example nila. Alam mo kung gagawin, Kaya pala nawala ng bank. Oo. One side na. Kimpilu. One-sided po kayo. One-sided. Oo. Oo. So ano po yun? Ang pinipilit nilang example ay mga 1 million, ganun. Yung dati nga, yung mga sasabihin pa, kunyari, may ako 1,000. Sa GCash. Hindi ko papasok sa suspicious report kasi 1,000 lang, di ba? 500,000 and above. Ang tanong dito, nakakalimutan natin, that the officer is a public official. Di ba? Right. The VP is a public official. As a public official, hindi ka dapat may other sources of funds. Tama po ba? So dapat ang pagkakalingan lang ng iyong yaman ay ang iyong sweldo. Salen. Oo, yung nakadeclare sa salen. So ang ibig sabihin dito, kahit pa pumasok, lumabas, at nag-abot yan ng bilyon-bilyon, may tanong pa rin in the sense na, bakit public official ka, pero may malalaking amount na pumapasok sa account? Yun yung tanong doon. That's a question. Sana all. China all daw ang question. Sarah all. Sona all. Oh. So, kailangan buksan yung accounts. And then, ang tanong natin dito ay, kung ikaw ba yung nasasakdal, hindi ba to your advantage or to your favor yung buksan mo yung accounts mo? Halimbawa, Ronald, ipa-impeach mo ako. Kunyari, public official ako. Sinabi mong meron akong ill-gotten ngayon pa lang, talagang bubuksan ko na, bibigyan na kita kaagad ng bank Mag-waiver. Oo, di Mag-waiver ba? ka kaagad, Kasi no? sa akin, all the more, napapatunayang pakita ko, ibig sabihin, magkakaalaman Yes. tayo, di ba? Oo. Wala naman kasi akong tinatago. Parang si Ambassador of Jesus Christ Alan Peter, sinabihan si Senator Ping Lacson na doble daw yung kanyang salin. Sabi ni Ping Lacson, mali ka! Hindi siya na doble, quadruple. No? Ito, resibo, di ba? Dito nang galing yan. Ayun. Di ba? Yun ang waiver. Kasi parang sinasabi natin Oo. na kaya nga suspicious. Ang ibig sabihin ay kahinahinala. Bakit naging kahinahinala? Public officials ka Pagkatapos may pumapasok na malaking transaction. But it doesn't mean na talagang mali ang source or etc. So kailangan May matingnan yung paglilinaw. bank accounts. Yes. Oo. Ma-identify kanino ba galing yan? Bakit pumasok sa account mo yan? Di ba? Ayan. Marami Ito namang din. si Piatos, dahil kinuha siya ng prosecution as a witness. What was that about, no?
Dahil ang sinasabi Oo, kasi sana. ng Office of the Vice President, kaya nga confidential ang fund. No? Confidential yung pinagbigyan namin. Confidential si Piatos, Tempura, Nova, Chippy, Oo. Cheese Curls, no? Mga chichirya. Kaya ang problema, isa doon sa binigyan, si Chel Jokno. So ano ba talaga rules dyan ng Okay. COA, di ba? Kailangan natin Yes. linawin. Yung 2015-001, ayan, yun, naandyan pa ako sa COA noon. Yun yung first attempt na is-distinguish ang intelligence and confidential funds. Ano, sir? Nandun yung distinction, di ba? Yung intelligence Di funds, ba ikaw yata gumawa ng resolution? hindi na yun, naman, eh? hindi naman ako head of office. Pero syempre, ikaw yung utusan. Tama ba yun? Oo. Ikaw yung utusan. Pwede ikaw na, yung pwede na. kasi sanay ka sa audit. At nakapag-audit ako ng intelligence fund ng Philippine Air Force. When I was still state auditor. Yung sinasabi kasi nila, pag intelligence fund, hindi na ino-audit yan. Ino-audit. Kaya nga intelligence Oo. tsaka confidential fund eh. Yung parang- intelligence fund, para ba yun sa mga may intelligence? Yun nga eh, kaya confidential dahil confidential funds. Tama yan. Oo. Siguro yung paliwanag mo, no? Parang sinasabi Oo. nila, kaya nga confidential, kaya nga intelligence fund Okay. dyan, hindi na yan kailangan Oo. May i-audit. distinction yan. Ang mahinam siguro ay himayin yung joint circular. Bago ako pumunta rito, kaya nahilo ako, nagbabasa ako sa sasakyan. Bini-recall ko yung Unang-una, So, may distinction doon. Kasalanan pa namin ngayon. Oo, matagal ng kasalanan. May distinction pa doon. Ang intelligence fund ay may direct sa national security. At ito ay ibinibigay sa mga intelligence agencies, hindi intelligent intelligence agencies. At intelligence practitioner. Ayan. Oo, Oo. hindi senado yun. Ngayon, meron yung confidential funds naman ay sa mga tinatawag nating civilian agency na may surveillance operation. Ang tanong dito ay, can you consider Department of Education na Yun. entitled ba dyan sa confidential funds? Yun. Okay. Pero meron akong gagawing magandang example, magandang paghahambing kasi ito very clear eh. Department of Justice is a civilian agency, right? But they have very critical surveillance operation, Yes. yung witness protection program. Yes. And paano nila proteksyonan yung document doon, yung information dahil 'di ba sinasabi ng mga patayin si Mendoza dahil ine-expose ko daw yung mga agent. No, that's not the intention of the law. Yung sa Department of Justice, dahil meron civilian agency sila, confidential fund ang pwede sa kanila, pero meron silang witness protection na critical, di ba? Meron silang Republic Act. Kaya lang, sorry Ronald, nakalimutan ko yung Republic Act, ha? May Okay lang. Republic Act sila saying na hindi pwedeng i-share ang information unless cleared by the court. So ito ang nag-iisang confidential na recipient na hindi pwedeng tingnan ang dokumento, ang liquidation Talagang dahil may of the law. confidentiality Oo, talaga. kasi may Republic Act. Oo. Ngayon, pag tinignan natin yung joint circular, napakalinaw ng mga provision doon in terms of paano siya titingnan. Unang-una, merong mga naka-template na liquidation report. At meron ding requirement na submission ng cash disbursement report. Bakit tayo naggagawa ng cash disbursement report kung hindi mo naman pala patitingnan? Correct. O, di ba? Oo. At meron din dong provision na sabi, sinecertify ito ng Special Disbursing Officer, ha? Kasama yan sa certification na isinasubmit sa liquidation. Ang sabi niya, in the event na merong duda ang komisyon, meron siyang gustong tingnan, meron akong vault kung saan nilalagay ko yung aking journal at yung mga resibo at pwedeng hingin ng Commission on Audit. Klarong-klaro yan. So, at hindi- pinirmahan yan ng SDO. So hindi absolute yung confidentiality, Hindi po. yung Opo, secrecy. Kasi yun lang ang lagi nilang sinasabi confidential nga hindi pwedeng Kailangan ho nating ilinaw yung distinction at kailangan din nating ilinaw yung provision doon na marami dong mga annexes kung saan nililinaw paano ka magre-report, paano mo to ililiquidate. Kailangan meron kang cash disbursement report. Araw-araw ililista mo doon sinong binayaran mo, magkanong ibinayad mo. Yes. At yung journal na yon, ikikip mo sa iyong cabinet. Ang nakita ata sa cabinet ay paleta. Ay, hindi pala paleta. Balita Ikaw, yun. Balita. Baka masisi ka na naman yan. No? Ay, dahil sa'yo. Tumatambak na yung sisi sa'yo. Ano naman tong notice of disallowance ng COA in relation dyan sa mga confidential intelligence fund na yan? Kasi Pwede sabi nyo na bang i-disallow yan? confidential tsaka intelligence nga eh. Mag-zero in na muna tayo sa confidential para wag masyadong magkalito. Magkalito. Yeah. Okay. Una muna, explain ko bakit pa nagkakaroon ng
disallowance. Itong nature ng fund na ito, syempre binabalanse natin yung flexibility dahil national security ito ay, di ba, yung at the same time yung accountability kasi hindi pwedeng wala, public funds ito. Ngayon, bahagi nito ay unlike regular expenses, ito ay cash advance. Hindi katulad ng regular expenses, alam mo na kaagad kung saan binayad, may resibo na kaagad, may delivery. Ito ay cash advance. Parang, Ronald, ito ang cash advance. 125 million. Tapos, isasubmit mo yan sa akin kung paano mo ginamit. Ang sinasabi ng auditor ay, hindi ko kinikilala na pwede ko siyang i-record sa libro ng gastos ng pamahalaan kasi hindi siya tumupad doon sa mga tinatawag nating laws, rules, regulations na nakapaloob doon sa joint circular. Oo. Na pwede sa confidential fund. Oo. May guidelines, oo. Pero hindi yan kaagad automatic na naging disallowance. Dumaan muna sila sa Proseso. notice of suspension. Yung notice of suspension, parang medyo may pag-agam-agam pa yung auditor. Teka, meron ka bang patunay para ipakita na ganito? Hindi nila tinake advantage yun, so nagpaliwanag sila, hindi tinanggap ng nag-mature siya into a disallowance. Ngayon kapag disallowance, a disallowance is an order to pay or to restitute the amount. Kasi nga parang sinasabi, hindi ko siya kinikilala na pwede ko siyang ilibro as one of the expenses ng government kasi hindi siya nag-comply doon sa natin. In other words, parang ibalik mo yan, hindi dapat nasa iyo yan kasi hindi ko kinire-recognize yung paggamit. Pero di ba red flag yon yung disallowance? Di ba? Red flag yon na posibleng may anomaly dyan. Hindi niya sinasabi na may anomaly kagad. Pero pwede kailangan bang, tingnan. pwede bang red flag yon na ibang ahensya, investigahan pa yan? Sa akin, iba yung position ko dyan. Hindi siya red flag. It is an audit finding in itself, di ba? So it's a judgment. It is an auditor's decision, di ba? It is a decision na sinasabi mong ito ay dapat ibalik, di ba? Yun. So hindi na lang siya red flag. Ang pwede nating maging red flag ay yung mga sinabi nila na halimbawa, nakita nila na pare-parehas ang pirma, di ba? Mayroon ganon. May mga pangalan na walang Ito yung pwede nating sabing red flags na sa aming mga auditors, ito ay indicator. Tapos pag pinagsama-sama, minsan pwede mag-create ng circumstantial at kapag paulit-ulit, mas lalong nagiging matibay na ebidensya, di ba? Yan ang hinahanap ng auditor. So sa akin, yung disallowance is not a red flag. It is the decision itself. It's a decision of the Commission on Audit. So pag may notice of disallowance po, May ano mali. ang kailangan gawin? Pwede Okay. bang mag-respond ang Kapag office? may notice of disallowance ka, hindi ka na pwedeng magpaliwanag pa. Except, of course, baka mamaya mabash ako, kailangan ibalik mo. Pero because of yung tinatawag nating, adjudication, kung saan nire-review yung mga action ng ating mga auditor, meron tayong 30 days kung saan pwedeng mag-petition sa Supreme Court for certiorari. Pero sa petition for certiorari, ang tinitingnan dito ay, nag-commit ba ng grave abuse of discretion ang auditor? Hindi na natin pinag-uusapan yung ang sinubmit mong rental ay mga 1 million plus, napakamahal. Kasi that is the sole responsibility of the Commission on Audit. Audit matters ito di ba? Auditorial matters itong determination ng validity of cost, reasonableness of prices, compliance with laws, rules, and regulations. These are all within the of the Commission. So pag nagpunta sila sa Supreme Court, ang inaano nila ay, teka, yan bang si Mendoza galit lang, kaya nag-disallow, nag-abuse ka ba ng discretion, etc., auditorial So in other words, dahil kinikilala natin yung due process, inaano ng korte o ng hukuman na baka naman ang auditor ay nagmalabis. So ito yung kagandahan ng balancing process. Pero ang sinasabi mo, Commissioner, this is practically a judgment ng auditor. Sa Yung akin personal. notice of disallowance. Not the auditor, the commission. The Lalo commission na pag itself. final na. Ibig sabihin yan, kaya nyo pinapasa uli, may anomalyang nangyari. Kaya nyo nga pinapasa uli. May maling Diba? paggamit. Oo. Okay. Kaya ayaw Bait ko mo pumayag naman. na red flag tapos Bait mo naman. So walang kinalaman dito yung sinasabi nila na
nakatanggap naman ng, cleared na siya. Tsaka nakatanggap ng, unqualified opinion. Clean So, opinion. Okay, oo. sige, paliwanag natin. Maganda itong tanong na to, kahit bugbugin na naman ako. At least merong dahilan para bugbugin ako. At Correct. meron naman akong ambag. Oo. Sasabihin ko, nabugbog po ako nang dahil kay Ronald at kay Oo, Lara. ibig sabihin naman, you must be Okay. doing something right. Ay, Ganun. Ganun ba yun? Ganun yun. Hindi ko ma-recall na may ginawa akong tama na kasama ka eh. ano? Ang tawag doon, judgment ng auditor. Personal ng judgment. So, hindi na ko yun, ha? Linawin lang natin maigi, ha? Yes. Oo. Oy, teka, ang haba ng paliwanag na wala na yung gusto kong ipaliwanag. Yung sa Oo. unqualified opinion, Okay. yung cleared na daw ng COA. Meron po tayong tinatawag na types of audit. Iba yung audit, iba yung audit objective, iba ang procedure. Meron tayong tinatawag na financial and compliance audit na nagre-result sa expression ng audit opinion. Bakit po audit opinion? Bakit mahalaga? Kasi yung financial statement, parang ito yung language na kino-communicate mo. Uy, itong negosyong itong maayos, itong aking kinitang pera, itong mga asset ko, ay totoo at nag-e-exist. Kaya kailangan mo ng independent para sabihin, oo nga, yung cash sa bangko, tama. Pag-aari nga ng ahensya, ganyan. So, yung audit opinion, malinaw na kailangan para magtiwala ang mga investors, di ba? Kasi hindi naman alam ng investors parate kung paano bumasa ng FS, di ba? On the other hand, meron tayong tinatawag na ito, intelligence and confidential audit. Ang pagkakaiba niyan, syempre yung isa regular disbursement, ito cash advance. Pangalawa, ang financial audit at ang expression ng audit opinion iginagawa ng resident auditor. Dahil confidential nga yung information, ang nakikita lang ng auditor ay yung cash advance. Hindi niya nakikita yung liquidation. Yung liquidation ay naandun lang sa ICFAO or Intelligence and Confidential Audit Unit. Therefore, pag nag-issue ka ng audit opinion, hindi kasali yung paano ginamit yung pero kasali yung pagkilala na binigyan siya ng 125 million as part of So, the for expense. assumption of regularity lang yon. Na parang, ito naman talaga yung ginagawa eh. Oo. Kailangan technical tayo dyan at maraming accountants na Kasi parang nanonood. binabasa ako na, Fairness in the presentation of the financial statement and consistency in the application of accounting standards. Yun, Parang may hindi nabasa ako kasama na yung paano mo ginamit ang pera. Oo, wala pang ganon. yung parang tama lang yung format. Yun ba yun? Tama yun. Fairness in the presentation. Oo. Kumbaga parang sinasabi mong, ito talaga yung cash in bank. Ito talaga yung tamang net worth. Pero kung paano kinita yun, kung paano ginastos, Ibang usapin pa yun. Ibang Ang usapin usapin. yan. Okay. Malinaw na malinaw. So, hindi pwedeng sabihin, kinlaro. Kasi una, magkaiba yung audit, type of audit. Pangalawa, it's only on the fairness of the presentation. Pangatlo, iba yung nag-audit ng isa, iba yung nag-audit ng isa, hindi niya tiningnan itong liquidation. At pang-apat, syempre, parang sinasabi mo na ang tinitingnan mo lang ay yung fairness ng presentation, pero hindi mo sinasakop yung mga procurement irregularities, yung mga deficiencies in terms of Yes. yun. Ang sinasabi ng mga defenders ng Vice President, ginagamit yung format, no? Para sabihin na, all is okay, all is Yes. well. pero in Sinasabi fairness- ni Commissioner, marami pa yan eh. Iba-iba pang aspeto Pero in yan fairness, eh. nahirapan kami dyan. Kasi I talked with the different accountants. Sabi ko, paano ba natin ito i-laymanize? Kasi yun ang technique nila eh. Yung mga technical na Technical. word, kumbaga lost in translation. Ano ba tawag doon? Kaya nag-usap kami ng mga accountants. Sabi ko, paano ba natin ito ipapaliwanag ng babang-baba at kayang-kayang intindihin? Actually, nahirapan kami. Kasi Kaya ang ko po hirap yung babang-baba. I-lamanize natin yan. Oo. Sige, sasali ako dyan. Sige. Oo. Itong parating kasi na linggo, yan na yung focus. Yes. Yung confidential at saka intelligence fund ng Vice President at Secretary ng Education. Yan na yung pag-uusap. Ano yung tingin nyo yung dapat kilatisin maigi dyan? No? Na hindi one-sided. Oo. Ika nga ni Robin. Alam nyo, gusto ko hong ipaalala na long before na tumakbo ako at long before na nag-decide akong lumaban sa disinformation, auditor po ako at sa tingin ko objective ako ng auditor ko. Ang gusto ko po sigurong tingnan dito, ang una nating dapat himayin dito ay yung tinatawag nating non-compliance with the
with the provisions of the joint circular. Ayan, kasi yung pong joint circular ang batas eh. At ang disallowance, kauna-unahan ay, ang hinahanap ay, sinunod mo ba yung batas? O, di ba, doon magiging illegal or irregular, di ba? O, so halimbawa, kailangan ng sabi doon ay, hindi pwedeng i-transfer ang cash advance. Ano? Pero nakita natin na sino tong pangalan ng girl na siya dapat ang may ano ng SDO, siyang duly designated na. Mataki pangalan. Lilipat? Yung babae, pero binigay kay Colonel Lachiga. Oh, right? Lachiga. And Deliver. that was quite, nung inamin niya na, Right. saan mo po ito ginamit? Hindi ko po alam, binigay ko po. Pangalawa, iisa-isahin natin yung mga certifications ng Special Disbursing Officer. Bakit? Yung certification ng Special Disbursing Officer ay critical sa liquidation at audit ng confidential funds. Bakit? Kaya nga ang tawag sa kanya ay certification audit eh. Kumbaga pinapayagan mong ma-clear na ang tingin mo lang muna sa una ay yung mga supporting documents. Hindi mo pa tinitingnan yung documentary evidence. Tinitingnan mo pa lang yung certification, etc. Nakalagay dun sa certification, sabi ng Special Disbursing Officer, I certify that I use these funds for confidential expenses. Kaso nung hearing sa Good Governance, ang sabi niya paano mo po ginamit? Hindi ko po alam, ipinasa ko po kay So that's, Right. So tingin ko kailangan nilang tawagin si Gina Acosta. Diba? Pero tingin mo ba yung mga lalabas na yan o lumabas na ay basis for impeachment or conviction? Paano yun ang sinasabi nila doon sa grave threats Okay, may grave threats. No? Hindi namin Pwede ko bang ma-deny. hindi sagutin yan? Kasi pang legal yan eh. On the audit side, Hindi, sagutin mo na lang sa iyong thought bubble. Oo. Yan. Sinagot na po. teka, kumpletuhin natin. Marami pa doon, di ba? Una, pangalawa, ang sabi doon, merong responsibilidad ang head of agency. Ito yung tinatawag nating, ang lahat ng public official, hindi lang siya nagkakamali at dahil dapat kasuhan, dahil winaldas niya yung pera. Hindi lang yon. Pwede rin na hindi mo inalagaan ang public resources. The safeguarding of public resources. At dito sa provision ng, I think, 6 point something ng joint circular, nakalagay doon, the head of office, it is the responsibility of the head of unit to adopt appropriate internal control measures. So, ang ibig sabihin, hindi pwedeng ilagay sa sports bag, duffel bag, and then idaan sa exit. O, di ba? Sa likod ng bangko. So, ang sinasabi natin dito, kung ikaw ba mag-withdraw ng malaki, di ba, iingat ka, magpapasama ka, aalamin mo kung saan ilalagay, mas matindi ang requirement ng public funds. Right. Kailangan bilang head of unit, aalamin mo, paano ba ang gagawin kong control para itong pera na ito masyadong malaki, kahit nasabihin mo pinagtitiwalaan ko ang tao around, baka may matukso. Yes. Pati nga yung bank manager, sabi niya, in her 32 years as bank manager, ngayon na siya nakakita ng ganun. So yun yung hindi nahahagip sa usapan, di ba? Akala ng tao ay, hindi, ibinulsa ba yan? Pero ang issue dito ay, yung Napangalagaan. protection or safeguarding of the public funds. Nakalagay sa joint circular. In other words, bagamat sinasabi nilang walang kwenta pala yung audit na yan, take note, there is a careful balancing of flexibility and accountability in the sense na kahit nga certification, parang sinasabi mo na ako ay nagpapatunay na ginastos ko ito sa confidential funds. Umamin kang hindi. Lagot ka. Yari Di ka. ba? Ang mahirap pa dito, yung certification ng head of unit. Na sinasabi niyang yung certification ng SDO ay kinokoncur niya. Kasi siya ang nag-approve, kumbaga. So kasama dun sa pagpirma ng liquidation, yung certification ng SDO na mayroong approval na pirma sa baba. Kaya pag sinabing, ay baka naman hindi yan, baka yung SDO lang, may approval sa baba. So ang ibig sabihin, hino-hold natin na yung accountability dito ay nasa disbursing officer at yung head of unit. Kaya, Lovely, malamang, hindi na siya ipapatawag as witness dito sa impeachment trial na ito, katulad ng impeachment ni Corona. Hindi, Kaya, hindi naman talaga ako Diba? sinabi ko ng ayaw ko, dapat gawin ng COA yung part Paliwanag ka sa nila. presinto. Sa presinto na lang. Kami ka nagpapaliwanag Pero Diba? grabe. Pero ang Oo. dapat mangyari ngayon, no? Then, kung hindi siya kukunin witness, kailangan sa 2028, kunin siya as senador. Dahil kinakailangan ng senador na naunawaan ito. Oo. Dahil ngayon ako nakakita ng Senado
na mahigit kalahati, may kaso ng plunder. Exactly. Yung Diba? isa naman, estudyante ng kumon. Diba? Komunista. Oo. So, kailangan talaga, meron kang senador na nauunawaan. Alam mo, okay na sa akin yung laitin pero yung ipahamak, ganyan naman mas talaga mahirap ang buhay, yan. no? Dahil Talaga, sasabihin nila, ay kaya yan nag-iingay. Kasi Kaya maraming salamat, former COA Commissioner Heidi Yes, Mendoza. very enlightening. Oo. Gusto ko pa makinig pero wala na tayong time. Sana Siyempre, may next oo. time pa na May talagang... part 2. May Oo, part 2, kasi- no? Ano, after nito kasing article ng impeachment na ito, maraming mga magsusuri niyan. Oo. Natin iimbitahin ulit si Commissioner Yeah. Heidi Mendoza. Ang sarap pakinggan ng Kahit isang siya ay- Heidi Mendoza. Kahit siya ay reluctant witness. Ay, salamat Ronald. Salamat, Lovely. Oo. Lagi ako nag-enjoy na kasama kayo at nakikipagpalitan ng kuro-kuro sa inyo. Talaga? Yun lang, Parang- sabi ko nga, sana hanggang sa panlalait na lang. Wala nang pahamakan. Lagot ka sa asawa ko. Parang hindi ako kumbinsido. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng isang napakagaling na analyst sa kabilang panig. Parang anong panig ba yun? Exactly. Kung sa bana, talo niya ang mga nagsisitalinuhang mga DDS. Ito na ang ating resident AI analyst. Walang iba kundi si Jin Pupu. Shukran, Ronald and Lovely. So tapos na ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Question lang, bilib na bilib kayo? Nabilang niyo ba kung nakailang palakpak at standing ovation sa kanya? Ako hindi Tinabad na akong magbilang. Ang dami naman din niya kasing piniling hindi banggitin. Asan ang anti-dynasty bill? Wala rin ba siyang plano sa ICC? SONA pero ang achievements, kayang-kayang gawin ng barangay captain. Puro ayuda. May space rocket program pa. What the hell is that? Rocket ka ng tatay mo na Bongbong 1, support. Ikaw pa, mo version ka lang ng tatay mo. You can't even solve the problem with China. Tapos gusto mong pumunta ng space? Hay nako! Kaya ako, sa kontrasona ng Senate minority na lang ako nakinig. Agree na agree ako sa mga sinabi, lalo na ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya lang, parang ang bastos ng iba. Biruin mo, ilang senador lang ang umupo at nakinig sa kontrasona niya. Konting respect naman. Kung papakinggan niyo siya, ang dami naman talaga niyang magagandang punto. Gaya ng sinabi niyang, President of the Opposition si BBM. Bakit, hindi ba? Binanggit niya rin ang issue ng selective justice. Totoo naman Ipinakulong sina Senador Jinggoy at Senador Marcolita na kaka-birthday lang. Hindi na naawa. Si Senador Bato de la Rosa, tama naman na hindi makakuha ng hustisya kaya wala siya rito. Pero yung pinsan niyang pinangalanan ni Zaldico na isa sa mga otak ng flood control scandal, ayun, laging nasa golf club. Ito talaga si Jin Pupu kung ano-ano pinagsasabi. Correct. Oo, okay naman i-criticize Oo. yung SONA. Oo, nakulangan tayo din ako naman, Mm-mm. criticize naman natin. Mm. Cup half full, cup half empty, di ba? Mm-mm. Pero, dapat may karapatan ka mag-criticize. Mahirap yung masyado kang ipokrita. Right? Or ipokrito? Hypocrite. Towa? Ipokrita. Oo. Na, di ba? Tapos, ang simula mo pa, corny ng mga jokes mo. Pati si Win Gatchalian, hindi natawa. No? Binibiro mo pa. Di ba? Tapos, ang sabi mo pa ay, sabihin niyo kung mali ako. Twice. Sabihin niyo kung mali ako. Mali ka talaga. Hindi mali ka. Mali ka talaga, Mali di ba? ka talaga. Oo. Pero in fairness sabi niya, hindi naman daw siya, hindi daw siya nakinig. So doon na lang daw siya nakinig sa minority kontra SONA. So Oo. paano niya na-criticize kung hindi siya nakinig? Correct. Ito talaga si Jin Pupu, pati tayo pinapaandaran no? Oo, tapos sabi pa niya, kailangan respeto raw. Dapat daw dumalo. Ito bang idol niya, dumalo? Exactly. Di ba nagsuot pa ng itim? Oo. Di ba? Oo. Pero in fairness,
may nakita akong isang Risa Ontiveros na Tinapos. tinapos. Hindi na pilitan Kahit silang lagi niyang puri. binabanatan yun, Oh, correct. di ba? Oh. Lagi yung Oh. naghihingalo. Kaya itutuloy si Robin Oh, si Ruben. napilitang purihin Ah, si Senator Risa. napilitan. Mm. Kaya napaka-ipokrita eh. Alam mo, ang sasabihin pa nila, yung utang natin 18 trillion na. Mm. Eh, sila yung nagpalaki ng utang eh. Nagsimula sila sa 5.8 trillion nung Oo. natapos si Pinoy. Yes. Nagtapos sila 13. At yung Trillion. iniwan na utang na yon Oo. nung 2016, that was like how many presidents ba? Lahat. For the past Diba? 30 years, Oo. yung 5.8 trillion Oo. na iniwan na panahon ni Pinoy. Dahil si Pinoy ayaw mang utang. Dahil alam niya, babayaran niya ng future generations. At may naipamana pa sa susunod na 1 trillion yung administration. iniwan Yes. nasa savings. No? Mhm. Pero sila, ginawang 13 trillion, yung 5.8. Wow. Parang yung mga flood control, Mm-mm. nagsimula naman yung libo-libo na yan sa panahon nila, 14,000 flood control projects. Kaya medyo kapos pag sila yung bumabanat. Pag tayo bumanat, sakto lang. Pero pag sila bumabanat, ipokrita. Mhm. No? Dahil nga, ginawa rin nila eh. Mhm. No? Sana napunta yung 51 billion sa Davao, puro baha pa rin doon. Wow. Di ba? Lagpas baba, Oo. lagpas tao ang baha doon. Talaga, sobrang taas yun kung lampas baba mo, tsaka ni Amy. Oo, ginawang pagsukat ng baba. Oo. Lagpas baba daw ang baha sa Davao. And Mhm. I really feel sorry for the residents, no? I don't see the DDS eh. Sabi ko nga sa post ko, I don't see the DDS. I just see the Davaoenos Mhm. suffering. Kasi, Ang medyo maganda ron, yung una tsaka yung huli. Mhm. Yung first 3 minutes, ang sinabi niya ay ako ay presidente hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Mhm. Presidente ako ng bansa, ng Pilipinas. Exactly. Kahit mabigat sa akin, nakasuhan ng aking kamag-anak. No? Mhm. Kaya Tapos yung panghuli Mhm. ay, diba sabi niya, tayo ay We do not yield. hindi Oo. tayo racist. Exactly. Hindi tayo ay nagre-respeto Mhm. sa iba. We are not liars. Hindi tayo sinungaling, but we won't yield. Exactly. Hindi tayo masisiil. Mhm. No? Yun ang sabi niya. Hindi gaya ng defeatist mindset ng mga DDS. Correct. No? Sabi kasi ni Alan Peter sa kanyang kontrasona, binanatan niya yung stunting Mhm. ng mga bata. Mhm. No? Paano daw matututo yan Mhm. kung stunted sila dahil kulang sa pagkain? Mhm. Ang nakikita ko rin kasi, yung mga stunted na mga senador na kasama niya, stunted sa prinsipyo, Mhm. stunted sa paninindigan, Mhm. di ba? Stunted sa vision. Mhm. Yun ang talagang pinakamasamang stunting. Exactly. Di ba? Mhm. Lalo na siya. No? Sobra siyang stunted. Kaya siya makakasuhan ngayon eh. No? Kulang na kulang. Stunted sa integrity. Exactly. Pero believe talaga ako sa, speaking of stunted, believe naman ako sa vice presidente natin. Napakalinis. Walang bahid ng kaalaman. Yan. Stunted sa Pax Sulaika. Pax Cynical. Ayun, nag-away-away na sila. Yung Oo. isang ng DDS inaway yung yung isa pang, yung nag-interview. Kasi Oo bakit nga. daw hindi briefing bago Oo. mag-interview, bakit daw nag-live-live. Yeah, Hindi ka naman kailangang i-brief sa bagay na dapat alam mo bilang vice-presidente. correct. Di ba? Mm-mm. Oo. Actually, yung nakilala ko ang tinawag na ugoy ng ng China eh. Kabisado yung Pax Sulaika eh. Tapos siya pa hindi niya kabisado, di ba? baka yun lang talaga alam mo. Pak na pak. Don't go there, anak. Ngayon naman, magbabasa ulit tayo ng mga makabuluhang puna ng ating mga fans na netizens. Makabuluhan ba to? Parang Oo. pabalik-balik na lang yung mga pinagsasabi nila. Pero anyway, basahin pa rin natin. Wag mo nang kontrahin, anak, no? Balitang useless. O si John. Balitang useless. Paipal. Paipal. Si Gis Salvania, tanga-tanga show host, nasabugan ng granada ang muka, kaya naging kabayo. Meliton the second.
I second the motion. Usapang alien. Hehehe. Raise the roof. Alien. Giovanni Benyolia, ito ba ang uri ng mga taong malinis? Pwe, kayo mga mataas, hindi pa rin kayo mananalo sa 2028. Ay, ito si Lovely talaga napakataas ng... Mataas. Oo. Yogbik, kwentuhang pangit. May inner beauty naman. Oh. Inner beauty na lang talaga ang pag-asa natin. Correct. Chris May, usapan ng mga di gumagana ang utak. Wow. medyo. Dayan Chuntik, ang papangit na mga pisti. Pistingawa. Rio Aizen, anong show to? Samahan ng mga pangit. Tayo ng party list. Yan. Samahan ng mga pangit, sa SP party Pilipinas. list. Ang problema, Rio, ba't mo pinapanood? Pangit ka rin ba? Sama kasi samahan namin. Christopher Ibanez, babaeng tinubuan ng sangkatutak na baba. Sana yung iba kong baba nilagay sa ilong, no? parang tanggap mo naman yun, di ba? Meron akong matangos na baba. Gusto ko sana magkaroon ng matangos na buhok kaso hindi kaya. Angelito, Ranices Cabasisi. Nagsama pa yung mga walang kwentang tao sa mundo. Sensya na, Angelito, uso ang walang kwentang usapan ngayon eh. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng isang special text line para sa mga gustong umalipusta at mag-bash sa amin. At basagin ang aming mga self-esteem. Yan! I-text ang inyong mga comments at isend sa asterisk 8080 ang grado ng ating batikang lawyer. Yes. To all smart subscribers. At yan ang isang oras na mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Katulad ng mga nagko-comment. Ako si Ronald Llamas. O ako si Lovely Granada. Ito ang The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas.